Ipinapaaresto na ng korte ang 29 na mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na operasyon sa nadiskubring 900 at 70 kilo ng shabu sa Tondo, Maynila noong October 2022. Sa warrant of arrest na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 44, ipinapaaresto ang mga pulis kaugnay sa kasong paglabag sa Section 92 o ang bungling of drug case sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act na isang bailable offense. Ang liderato ng Philippine National Police ipinag-utos na ang pagbuo ng task force na mangunguna sa pagtugis sa mga dawit sa kaso. Base sa record ng PNP, 20 sa mga ito ang aktibo pa sa serbisyo habang ang iba sa kanila ay na-dismiss na, nag-resign at tuluyan ang nagretiro. Magkakaroon po ng meeting mamaya po to discuss kung paano po may implement itong mga warrants of arrest against the particularly not only ito pong 20 na active personnel at alam din po natin ma'am na meron din pong 3 retired dyan, 1 resign, 2 dismiss at maliban po dito sa active ay syempre kailangan din po nating iserve yung warrant of arrest against those former PNP members po. Nanindigan ng PNP na hindi nila kukonsintihin ang mga pulis na dawit sa katiwalian. Patunay daw ito na hindi umiiral ang grand conspiracy o ang malawakang sabwatan sa hanay ng PNP. Gusto rin ipasabi ng ating Chief PNP na maliban po dito sa siguraduhin na may implement po itong mga warrants of arrest ay for those still in the active service ay sisiguraduhin po niya at ang gusto po niya ay tuluyan na pong madismiss sa kaso itong mga pulis na nasa aktibo pa po because of their involvement in this questionable police operation. At ang sinasabi po niya na unforgiving po ang PNP pagdating po sa mga wrongdoings po ng ating mga kapulisan. 200,000 piso ang itinatakdang piyansa ng korte para sa kaso. Pero kahit makapagpiyansa, mananatili pa rin sila sa kustodiya ng PNP matapos na ipag-utos ni General Marbil na isailalim sila sa restrictive custody. We are expecting po, meron pa pong ibang mga warrants of arrest na ilalabas kasi maliban po dito sa section 29 po ay meron pa pong ibang mga kaso po. At least section 92 po, ito pong sinampa po sa kanila. But I understand, base po doon sa unang inilabas po na desisyon, ay meron pa po silang karagdagang kaso ng section 27 and section 29 which is both non-bailable po. October 8, 2022, nang madiskubre ng mga pulis ang 900 at 70 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos sa Tondo, Maynila. Kasunod ito ng pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo sa isang buy-bust operation na umano'y may-ari ng lending firm kung saan nadiskubre ang droga. Ano tingin niyo dun sa rally ng Iglesia ni Cristo na Rally for Peace and Unity? Oh, wag ismulin ha, 1.7 something million yung estimate doon. At nakita ko doon sa post ng isang friend from the top ng kanyang condo, nakikita niya yung makirally doon sa Quirino Grandstand na punong-puno. Concerns about wiretapping allegedly being done by Chinese officials and even the Chinese embassy. What is your directive on this issue, sir? Directive? It's just we are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape. So until they release it, there's it becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Huwag niyong intindihin yung kaso na yan. Kasi, hindi nga tayo lawyer, pero nakakatawa yung pinail ng kaso ni Torre. Ang kasong ginawa ni Torre ay isang harassment lamang. Una,
sirain ang leadership doon sa mga kagrupo namin na kulang sa kaalaman sa batas. Pangalawa, yung taong bayan na kulang sa kaalaman ng batas, ayan na. Kinasuhan na si General Dado. Pero kami, natatawa lang kami. Hindi nga ako nakaramdam o hindi kami dalawa nakaramdam ng takot. Bagkus tumapang kami para to represent our republic, to represent the Filipino people. Lalo kaming tumapang dahil alam namin wala nang inaasahan ng sambayan ng Pilipino tatayo laban sa tiwaling namumuno sa gobyerno kung hindi ang Filipino Guerrilla Forces. Paninindigan namin yan. Paninindigan namin yan, mga kaibigan. Kami ni Supremo, pinag-aaralan namin paano ang solusyon sa ating bansang Pilipinas. Pero yung mga gago dyan sa gobyerno na binabayaran ng taong bayan at nung ubos ang kaban ng bayan, wala silang pakundangan, paglustay ng pera. Yung nangyaring nakarang rally, 10 billion pesos na ginamit yan sa rally. Bakit? Yung iglesia ba, mayroon ba silang 10 billion from yung ginastos na yan? Wala. Iaksaya ba nila 10 billion? Hindi. So Marcos pa rin ang kumilos para sa peace rally na yan. Para iparating nila sa sambayan ng Pilipino na ang nagkondukto ng peace rally ay para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. Pwede ba magkasundo yung grabing ginawa nila kay Inday Sara? Napakatanga naman ng ating Vice President kung tatanggapin niya ang challenge na magkasundo. Gago kayo. Ano akala nyo? Kayo lang yung nag-iisip? Hindi nag-iisip ang aming pusong damdamin? Mga kababayan ko, ano ang inyong reaksyon sa nangyari ngayon at yung pagkandak nila ng harassment sa ating namumunong Filipino Guerrilla Force na si General Dado? So, nakakalungkot. Pero anyway, huwag kayong mag-alala. Ang kailangan lang namin inyong suporta. Kung hindi man sa pisikal, panalangin ang amin na ang ating bayan ay maiyahon sa kaputikan o sa kaputikan. Dahil ang namumuno ay ang pag-iisip na putik ang kanilang utak. Sarili nila ang pinapriority nila bago ang bayan. So dapat hindi sila pumasok ng politika. Okay, yun lang muna gusto namin parating sa inyo. General Torre, sinabi ko nga sa inyo kahapon na sinimulan mo ang gulo, magtatapos tayo sa gulo kung nais ninyo. Pero kung nais ninyong mapayapang pag-uusap at paglisan ng ating bangag na presidente dyan sa Malacanang, kasi ang taong bayan ay hindi titigil katulad ng nangyari sa kanyang ama. Hindi tumigil ang sambayanang Pilipino hanggat hindi napatasik ang kanyang ama. Ganun rin ang gagawin ng taong bayan. Ganun ang gagawin ng taong bayan. Hindi titigil. Mabuti na lang at nanindigan kami para sa taong bayan. Kaya taong bayan, isipin ninyo at sabihin ninyo kung ano ang mali naming ginagawa.
Sabihin nyo kung anong maling ginagawa namin. We will only express our sentiment regarding sa nangyari sa ating bansa. Kami ay representative. We only represent our kababayan. Ano ang kanilang mga hinanaing? Kami ay tagapagsalita lamang. Kaya kayo mga bayarang vloggers na bulag at bingi. Bulag at bingi. Pag kinopya nyo yung aming vlog, sana lahat ng vlog namin, wag nyong ikakat. Wag nyong ikakat, ha? Wag nyong ikat para totoo tayo, hindi yung plastikan lang tayo. Para malaman ng taong bayan kung saan talaga kayo. Sa bayan ba kayo o nasa bayarang position kayo? Ha? Vloggers na bayaran, bulag at bingi. Kaya bulag siya o bingi dahil hindi niya alam ang nangyari sa bansa na ubos ng kaban ng bayan dahil kinurap na ng ating Pangulong Marcos Jr. At ang Tuadcom, pinagluloko nila. Pinagluloko nila ang mga invited resource speaker. General Wilkins, PME Maringal, pwede naman kayo makipag-usap sa amin. Manindigan tayo para sa tama. Yun ang kahilingan ko sa Maringal class. Magkaisa tayo. At doon sa Kikernel Graeldo, ang kanyang class na nasa active kayo, walang masama kung ang sentimento nyo lang ay ipinaramdam nyo lang na hindi tama ang nangyari, ay walang violation yan. Kasi we are also part of freedom of expression. Sarili mo yun eh, opinion mo lang yun eh. You did not mean giving a statement to include your organization. Opinion mo lang yung nilalabas mo. So that is considered as freedom of expression. Hindi kayo nagsasalita in behalf of your organization. So, karapatan nyo yun. Iparating nyo. Tama ba? Tama ba yung invited si Graeldo at ay itukutim nila dahil ayaw niya ayaw sa gusto mangyari ng mga huwadkom? Again, bayarang vloggers, you can be charged of libel. Magkaiba ang politician, magkaiba yung nasa gobyerno at individual person na sinisiraan nyo si Supremo na sinasabi nung gagang babae na yan at other vloggers na apatalsik si Supremo it because sa babae, it because nakita gaga. Umalis sa serbisyo si Supremo dahil hindi niya nakakayanan ang sistema sa Armed Forces of the Philippines. Ayaw niya maging matawag siya na subversibo or rebelde. Rebelde ang pag-iisip. Pero yun ay para lang hindi siya lalabas na kontrabida. Ninais niya na lang umalis sa serbisyo. Hindi niya kaya ang sistema. Tapos sasabihin ng gaga na ito na kulang sa research o talagang binabaliktad niya lang kaisipan ng taong bayan. Malinis na umalis si Supremo sa IEP bagkos hindi siya pinapayagang paalisin ni General Reyes. What I mean, General Enrile. Hinuhold siya because hinuhold siya dahil alam ni General Enrile ang kanyang effectiveness of leadership and
experience in combat